Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian. Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, tuloy tayo. At dito pa rin tayo. Titulo 2026 tournament ng Pulo. Ito na yung pang-anim na review natin sa first round ng tournament. So hindi ko na isa-isahin yung mga battle na na-review natin sa first round. Basta ito na yung pang-anim natin. So you can check it sa channel natin. Sunod-sunod naman yan. At Wangbu versus Tiago. Ito na yung nakatoka sa atin ngayong gabi. Pero pa tayong dalawa. Art Subarashi versus J. Reggie ata yun. Tapos Z versus Vicente. So yun, tignan natin. After neto, kung kaya pa ng oras, reviewin na rin natin yung Art Subarashi or yung Z versus Vicente. I don't know kung ano yung pupusuan nating reviewin. Pero sa ngayon, focus muna tayo sa Wangbu versus Tiago. First time ko silang marireview parehas, kaya wala na akong bibigay na insights or prediction sa battle. So, game. Si Tiago, titulo Game. 2026. Let's go. Game! Laylow dapat ako ngayon. Bakasyon at dagat na nasa isip. Kaso sinali pa ako ng turna. Binigyan pa ako intindihin. Hindi naman sa ako'y pinilit. Kahiyaan na lang din kasi kung iisipin. Kaya, putang ina mo, laki mong abalang hayop ka. Parang manang na naka-e-bike na di marunong na gumilit. Kaya sige, humarang ka. Ikay sasagasaan ng sobrang savage. Deserve mo yung hayop ka, parang kupal na naagrabyado sa road rage. Balagbagan na to all day. Ito na ang yung worst day. Para kang na-broken at namatayan, natus pa sa araw ng yung birthday. Kasi kinalaban neto si Asgi. Sa pagkakupal ni kay Tumology. Kung ako nakalaban nun, sulatan ko yun, pang eulogy. At di ganun, boss. Tinarantado mo pa yung tao, kita mong may sakit na nga. Pag yun natuluyan, tagla mo ka daw sa pasaklap, pero maiba. Pero maiba, lupit ng lugar nila. Sa bahalagi na nakababad. Nakakaangat sila pag high tide na dagat, gamit nakaangat na rin daw dapat. Grabe yung lugar nyo. Konting ulan, baha agad, tas yung amoy pakasulaso. Lutang na lutang mga basura, tas pagbagyuhan may adik pa na inaanod. Specialty ng lugar nyo, leptospirosis. Tang-ina, nakakatakot. Yung mga daga, feeling squirrel. Ang lalaki, tas napapangot, tas feeling embodiment pa to ng streets. Gina G, kung magkupal. Di ka laki sa streets, tarantado, lumaki ka sa maduming lugar. Ikaw nga, Tiago, probinsyano. Tangina mo, at least ako mapabukid, bundok, buhay to boy, kahit sa syudad. 15 anyos nilisan, kinalakhan lugar, nagbakasakali sa lungsod. Nung walang kasiguraduhan, kaya laki ng pagkaiba natin. Ikaw gumulang ka sa kali, ako kalye, ginulangan. Kaya anong laki sa streets ng nabotas? Ulul, wag mo yang iyabang sa akin. Paano di ka lalaki sa streets, eh mama't papa mo madalas ka na palayasin. Tinatakwil ka na nila. Di mo ba ba pansing hayop ka? Di ba inutusan ka bumili ng suka? Kaso sako tabato pa. Kasi sinako ka nung bata ka, tapos tiligaw ka nila sa Quiapo. Kaso nauna ka pa daw na makauwi, kaya na bad trip lang sila lalo. Yung kapatid mo, pag pinapalo, ang gamit nila hanger. Tas sa'yo, baseball bat, full swing. Uunahan ka pa magpa-blatter. Pag
Pag didisiplinahin ka, 30 seconds massacre. O, di ba amazing? Pag di ka natulog sa tanghali, Hazing. sinasali ka nila sa hazing. Sabi na eh. Kaya Hazing naman yun eh. mali sa'yo. Binabalanse ang timbangan. Ika'y naliligaw na sa landas na parang napagtripan ng tigbalang. Kaya paano mo ko matitinag? Masira o mawasak gawin para na akong pampirang di tinatablan ng araw. Tingin mo sa akin, insekto lang? Pipitsugin na kalaban? Pues patay ka sa insekto parang biniktima ng barang. Time. Time mo lang ba? Payo. Okay, siya si ano no? Siya si Tiago. So, siya si Tiago. At props sa kanya, hindi ko akalain na yung dala niyang sulat ay more on comedy. So, hindi ko in-expect yun kasi feeling ko ano siya eh. Sa appearance niya, feeling ko technical at left field yung dala niya. So, ganun ko siya nakikita sa physical appearance niya. But, the way he delivered those lines, nagulat ako kasi yung content niya more on comedy at entertainment. And, I'm not against that, Isa sa mga, pangkuha ng momentum talaga ang comedy at entertainment. Pero, yun nga, nagulat ako na ganun yung dala niya. So, shoutout kay Tiago. Gustuhan ko yun. Gustuhan ko yung imagery, guys, kasi para sa akin naging effective. Lalo na yung pinabili ka ng suka, kaso dun pa sa Tacloban. Yung tinatakwil ka na nila, sinako ka sa Quiapo, pero mas nauna ka pa nakauwi. Yung pinapalo sa kapatid mo, hangir sa'yo, baseball bat, full swing. So, entertaining. Pero, pwede siyang applicable din sa iba, hindi lang kay Wangbu. So, yun yung parang trade-off, no? Okay at effective yung comedy at entertainment ni Tiago. Pero pwede rin niyang sabihin yun sa iba, hindi lang kay Wangbu. 'Di ba? So, yun yung trade-off. Okay, effective, pero kahit siguro kay Eds, kay Josh, masabihin yun, magiging epektibo pa rin eh. So, yun. Hindi naman masyadong naging technical si Tiago dito. Hindi naman naging masyadong left field or malalim. So, naman siya. Self-explanatory naman yung naging round ni Tiago kasi more on entertainment naman yun. 'Di ba? So, yun. Sige, Wangbu, pakinggan natin. Kanila, patay daw ako! Parang yung tikbalang nag-trip. Tangina nyo, sa bundok nyo, dahon yung ginagawang brief. At putangina mo! Alam mo ba yung Bisaya? Pag napunta nyo sa Labotas, tinatapon sa ilog na may tape, niyayapang mo yung Ilocos sa inyo ngayon suki ng rape. Tangina mo, dahil nawawalang bata doon, lagi kayong nababalita. Sabi niya, kakala mo, tinaranta mo ni Asti, Bisaya ang puta! Tangina mo, Bisaya ka! At putangina na ito, ang daming nalalaman, gusto atang umuwing nakakahon, talagang titirahin yung Labotas, wala na kasi Chongki sa Malabon. Magkakadikit lang naman yun eh. Tangina mo, Labotas, wala ka ba sa ibang titirahin? Tangina mo, kahit di ko masampal yung mukha mo, papalarin ka sa akin! Yo! Kano, ribat na lang yun! Tiago! Pag nakikita kita, naaalala ko yung taga sa amin lintik. Ilang taon ka na? 43? Ganyan taon siya nagbigti. Pasensya lang, naaalala ko sa sayo. Ang bigat lang sa dibdib. Pero ngayon magsasama na kayo, Tiago. Pagtapos kita dito, iligpit. Pulugin! Nakakap ako sa kapitbahay mo, tangina ka. Lasing ka raw ata nun, pauwi na, tas ampula ng mata. At ang malupit sa lahat ng ginawa ng putang ina, atong nakipagtaho lang ka raw sa aso nila. Ang nagkakaintindihan kayo ng aso, ganun-ganun lang. Tangina mo atong, pang mental na yung ganyan. Dapat dito itali, o kaya pukpukin ng bato. Pag nakita mo yung aso, kasi atong mas mukhang may rabies pa daw. At putang ina, sumali pa ng liga. Gusto
pa ata magkampiyon. Ngayon kaliwat ka na lang maririnig mong sermon, parang bungangang may kanyon. Pagtapos talagang masasaktan to, parang silabihan na ampon. Tandaan mong wala kang puso ng kampyon, ang meron ka utak ng kangkong. Meron ka utak ng kangkong at may linya tong siraulo na to. Sabi na kaya exhibit, kalas-kalas utak bugo. Kalat-kalat wasak bungo. Sarap sagad sa pagbayo, walang habag kasi dulo. Ano-ano? Walang habag, yun ano-ano? Ano rin? Bading ka ba? Meron pa itong linya. Meron pa itong linya. Ako ang apo. Baka amin mo. Kupal, maganda ka na. Nasabi ko na to before, I don't know ano bang take sa live, pero feeling ko yung crowd sobrang nag-overreact dito. Lately may na-review akong battle kay Blaser tsaka kay Lucid. Same, parang ganito. 'Di ba? Yung Blaser versus Lucid, yung mga reaction kay Blaser, masasabi kong natural. 'Di ba? Kahit na hindi ganoon kalakas, hindi ganoon ka powerful yung reaction, alam mong natural na kumbaga sakto lang na ganoon yung reaction sa mga bara ni Blaser. Pero kapag si Lucid yung bumabanat, alam mong nag-overreact yung crowd Alam mong kahit hindi naman ganoon ka react yung linya na yun, tangina nagre-react sila. So ganun ko napanood yun, yung Lucid versus Blaser. So ayun, nanalo si Lucid doon, pero ang boto ko doon si Blaser, 'di ba? So although nag-choke si Blaser sa round 3, pero I think yung rounds 1 and 2 nakuha niya yun. So yun lang, gusto ko lang i-pinpoint yun at i-compare dito kasi ganun din yung nafe-feel ko dito. So feeling ko nag-overreact yung crowd, 'di ba? Kasi although sige, sabihin nating entertaining yung mga lines ni Wang Bu. Okay, nakakatawa. Sige, sabihin natin nakakatawa, pero feeling ko sobrang alam mo yun, nag-overact talaga yung crowd. Kumbaga, pwede naman mag-react ng sige, mag-react kayo, wala nang problema Ano yan? Kung paano nyo na-absorb yung mga lines. Pero feeling ko too much. Itong reaction na too much to. So, may mga lines dito na para sa akin hindi naman ganoon siya nakakatawa or hindi naman siya ganoon kalakas, pero grabe yung absorb ng crowd at grabe sila mag-react. So, medyo na ako doon, na kikringean ako sa mga ganun So, yung mga hindi nagre-react accordingly. So, medyo cringe yun sa akin. Anyway, tuloy tayo. Alam mo bang hinihintay lang nila dito paano kita kukupalin? Huminga kang malalim. Simpleng pamamaraan lang pero kaya kong ipamukha pinagkaiba natin. Huwag kang basta buboses dito. Wala kang mababata sa amin, boy. Kung ganyan yung papapit, ulit ka na sa akin, ilalagay pa kita sa apoy. Hoy! Pagtapos nito, ganito lang yan. Titigil ka na mag-rap o mag-rap ka pa ng pilit. Pagtapos kang ilaban sa akin kahit alam mong lakas natin hindi dikit. Kung mabubuhay ka, sige! Panindigan mo yung kulit, basta yung ngipin mo atong araw-araw masakit. Ayun, tulad nun, sample, marami pang mga naunang 'di ba? Naka 4-bar set siya, maayos yung setup, nagland sa joke. So, para sa akin, okay, sige, sabihin natin okay, pero yung ganun reaction, feeling ko over, 'di ba? Too much yung ganung reaction dun sa linya na 'yon. 'Di ba? Para sa akin hindi naman siya ganoon nakakatawa na okay lang na basta yung ngipin mo araw-araw masakit. So, siguro mapapareact ka, mapapangiti ka doon, 'di ba? Pero yung ganitong reaction, para feeling ko too much siya for me. So, opinion ko lang naman. Tigan mo yung kulit, basta yung ngipin mo atong araw-araw masakit. Tama yung reaction ni Val dito. Yung reaction ni Val, napatango lang siya. So sa tingin ko ganung reaction lang Tingnan niyo si Val.
Ngipin mo atong araw-araw masakit. Napangiti lang. So, sabi ko nga sa inyo okay naman, mapapangiti ka, pero yung ganitong reaction na feeling ko too much talaga. So, anyway, sige, tuloy tayo. Ito malupit. Wala siyang trabaho pero may panggastos sa every month. Yan si Atong, binubuhay ng manihan. Ayun, nakatawa yan. Ayun, okay yun. Okay sa akin to. So, okay sa akin yun, no? Yung money hunt, binubuhay ng money hunt. Pasok to yun sa akin. Okay yun. Pero, yun nga, gaya ng sabi ko sa inyo, hindi pa tayo tapos ha. Di pa tapos yung round doon ni Wang Bu. So, ulitin ko lang, may mga lines si Wang Bu na feeling ko too much yung nagiging reaction ng crowd. 'Di ba? May mga lines na nakakatawa pero feeling ko sobrang nag-exceed or nag-overreact yung crowd doon. Okay, so hindi ko babaguhin 'yon, tol. Para sa akin, opinion ko, sobrang too much yung sobrang nagre-react or nag-overact or too much yung nagiging reaction sa ibang mga linya ni Tiago na for me hindi siya ganon ka nakakatawa, diba? Yun nga, sabi ko sa inyo, mapapangiti ka, mapapatango ka, pero yung ganitong reaction too much yung for me. Pero etong linya na to na nabubuhay sa money hunt, okay to sa akin. So yun. Unang video, nagpakilala pa eh. Anong pangalan mo, boss? Yo, ako si Atong. Salamat! Kapag gagamitin yung pera, boss, pambiling pagkain ng aso, yung tira, pambata. Yung pangalawa, ang bilis pa rin. Ang aso, nadapa siya. Yung pangatlo, ang tibay, may takip na mukha niya. Ang ilan daw ang gulang. Ayaw magpa-interview, nagbubulat eh. Talagang tatakpan mo yung mukha mo, bulilyaso na kasi. At buta, at last yun. Kaya Tiago, putang ina mo, ang mararanasan mong mamatay sa di normal yung pagkatao. Uuwi kang nakasako na may discuss tape yung mukha mo. Yung Tiago, papalitan mo ng Atong pagtapos mong indahin tong di normal. Mararanasan mong mamatay sa di normal yung pagkatao. Uuwi kang nakasako na may discuss tape yung mukha mo. Ba't discuss tape? Parang skasta. Yung Tiago, papalitan mo ng Atong pagtapos mong indahin tong dinurako. Time! Okay. So, yung scotch tape, parang skasta yun Okay, anyway, shoutout kay Tiago, shoutout kay Wang Bu. So, marami man ako napuna sa round ni Wang Bu, ibibigay ko pa rin to sa kanya. So, dikit, hindi ko to bibigyan ng 9 or 10 points for Wang Bu. Dikit lang to. Dinisregard ko yung crowd reaction. Ayokong mag-base sa crowd kasi sabi ko nga too much yung nagiging reaction ng crowd. Too much yung nagiging reaction ng crowd. Nag-overact yung crowd. Hindi ko alam kung bakit. May usapan ba sila? I don't know. Basta for me excluded ang crowd reaction sa sa battle na to. Kahit kay Tiago, para fair, no, hindi ko i-count yung mga reaction ng crowd sa mga lines si Tiago. I will not i-exclude ko 'yon para fair and will base sa kung paano ko siya na-absorb. And ayun, to be clear, guys, no, kay Wang Bu ko pa rin ibibigay yun. So, lamang si Wang Bu pare sila nag-comedy. Si Tiago, umikot din sa comedy yung round 1 niya. Nag-comedy rin si Wang Bu. Okay? Sabi ko nga sa inyo, nagulat ako na akala ko kasi left field at technical yung estilo ni Tiago, pero nagulat ako na comedy at entertainment. Pero, yun, naging effective naman siya para sa akin. Si Wang Bu ganun din, no? May more, I think, more on comedy at entertainment talaga yung estilo niya. Pero ang nagustuhan ko lang kay Wang Bu dito yung mga technicals niya.
'Di ba? Nagustuhan ko yung mga technicals niya, yung mga setups niya na technical kasi hinahalo niya eh. I mean, 4-bar set siya, magse-set siya ng maayos, ng seryoso, maglalan sa comedy or jokes or entertainment, 'di ba? Para sa akin, ano 'yun eh. At some point masasabi mong creative 'yun. Pero hindi siya totally may iba rin akong definition para sa akin na may iba rin akong definition ng creativity eh. Pero at some point pwede mong masabi na na-mix niya yung dalawang category at naging siya doon, naging creative siya doon. Okay? So ayun, disregarded ang crowd reaction for Wangbu at kay Tiago, pero I think lamang pa rin si Tiago dito in terms of syempre effectivity, yung content tsaka yung aggressiveness kasi ganito yung gusto kong aggression eh, lalo na pag tournament, 'di ba? Ang ganda ng aggression ni Wangbu dito. Hindi mo pwedeng i-disregard na lame or matamlay yung aggression niya dito, hindi. Yung aggression niya dito, tangina parang kakainin kita ng buhay dito, hindi ka makakaligtas ng walang 'di ba? Ganon yung aggression ni Wangbu. So, ayun, ulitin ko lang, excluded ang crowd reaction, pero I think Wangbu pa rin sa round 1. So, 8-7 in favor of Wangbu. Game. Kaya natin, Tiago! Check. Bisaya ng Bisaya, puta. Ganun ka kagago. Ilocos Norte nga ni! Tawag sa amin, Ilocano! Putang ina. Check. Malamang sa'yo lahat nakapusta. Siya'y lamang sa batayan niya ang mga mapanghusga. Pas pa kakasapalag aba ako'y sagad sa pagsuwag hanggang mga abang-aba sa'yo lahat ay magluksa, ilalaglag. Tulang maaga na akala mo abortion, di ka safe sa bawat tira, parang ginagsuot ng condom, delikado bawat hits na parang yosi lang. 45 sa aluhin ang bawat shots hanggang maodi at pinatuwad. 5 fingers lang, all in one, solid job sa puwitan ni Lodi at kahit madumi yan, no one can stop me sa pagdominant, pagulpi sa hasta na dominant. Sobrang gory at gobi lang, efficacy at magamit na lubricant. Gago. Shit! That hurts, man. Kahit hirap ka na, typical na Pilipino, kukuhaan ka ng video tapos i-reels ka pa. Kaboses ni Kaboses ni Dats. Ganun mag-deliver si Dats eh. Kilala niyo si Dats? Feeling ko naman kilala niyo si Dats. Bumabattle na yun sa Pulo, bumabattle yun sa FRBL at sa Moto. Si Dats. Kaya na ko pa gustong alalahanin kung sino yung katunog ni Tiago. Sabi ko parang siyang may katunog. Pero yun, na pinpoint ko na para siyang si Dats. Okay? So, ganun. Kasi ang kapal na ng mukha nito. Yung kagulangan, sagad na men. Magtatatlong buwan ka daw, di pumapasok ka, tapos bumabalik ka pa rin. Pero marami naman daw siya naisip na negosyo. Banak ng puta, lupit. Kaso nga lang, ang kalaban ay mga pulis kasi nga Addictus Benedictus. Kahit anong damo ay susunugin. Pag sabog sa sabog, yung poste, yayakapin. Tsaka niya bubunutin. Talaga ganda ng trip. Talagang grabe mamirwisyo. Tatambay kila Batman, tas tuturuan niya magbisyo. Bad trip na sa'yo yung mama niyan. Yung tingting daw nila, paubos na. Dalangin niya na lang tuwing gabi. Sana daw ay matus ka. Kasi mabait niya si Batman. Tas tuturuan mo lang magmura at mamakyu. Nerd boy yung image niyan. Tas bigla na lang nagdurag nung napabarkada sa'yo. But influence. Check. Ito ka. Pero pansin ko lang. Ba't ba puro ka sa titi ng kalaban nakafocus sa yung bars? Titi ni Josh, titi ni Obey. Tapos buong tumbong mo pang ipagsisigawan ko ay batang nabotas. Ibang nota kinahiligan at malabong muscle na Brad. Hinahain sub number 5, puro titi sa isang round. Pwes katapat mo lamang ng norte, mga ngatay, mamumugot, bumabali ng leeg parang ang may malaki na osos. Gago. Ako ay step ahead. At di mo na yung matatanggi, boss.
Kung setup ay tasi, yung bisang nasa likod. Ito'y guhit sa lalamunan. Purong shot ng gin bilog, kaya panalo malabo mo, na makuha parang may nang-miss na mingot. Hadyo! Okay, so medyo makalat yung round 2 ni Tiago. May mga lines siya dito na hindi understandable. 'Di ba? Feeling ko may slip-ups, may stutter pa siya dito. Makalat. Feeling ko makalat. Round 1 niya kasi para sa akin okay eh. Nagland yung mga niya, yung mga transitions niya na maayos. Ito kasi, although, sige, sabihin natin maayos naman, pero feeling ko, may mga times na nawawala. May mga times na hindi kumokonekta. Kumbaga, patay sindi. Diba? Sa round 1, masasabi mo, flat pa eh. Flat na, dire-diretso, kumbaga. Ito kasi, flat na siya, pero, nagkakaroon pa siya nagkakaroon pa ng bako-bako. Diba? Straight line, kumbaga, isang kalsada, straight, pero may gulat ka na lang, puta, may doon. May lubak doon. Tapos straight na naman, lubak na naman. Unlike sa round 1, isang straight lang 'yun. So ganun yung yung nakikita ko sa first 2 rounds ni Tiago. So medyo makalat yung round 2, no? Although may mga comedy pa rin na pasok. Feeling ko yung comedy ni Tiago natural eh. Natural sa kanya, ganito talaga ata siya magsulat eh. 'Di ba? Feeling ko hindi rich or hindi pilit, no? Kay Wangbo kasi feeling ko nagiging ganun eh. May mga rich, may mga pilit. Kaya feeling ko siguro hindi ganun ka effective or nakikringe yan ako. So anyway, round 2 ni Wangbo, pakinggan natin. Ay, malabalan. Tangin na Leto! Game. Pinagtatanggol pa talaga yung lahi nila. Gusto pa atang samain. Bicolano, Icolano, tangina mo, Bisaya ka pa rin. At tangina mo, anong sinasabi mo? Aragat ko na lang. Tangina mo, sobrang bobo ng Bisaya. Ginagamit sa ulo yung deodorant. Tiago versus Wangbo. Sige. Hindi na masama yan. Pero ituring mong naglalaro lang tayo ng target shooting kasi ikaw lang pinapatamaan. Ganun lang din naman yung mangyayari. Ano pa bang inaasahan? At di lang kita kaya basahin, Tiago. Kaya pa kitang gawing basahan. Ano na? Tumanda ka na't lahat yung mga tira pa rin sa blay. Malapit ka ng kunin ng lupa, pirma ko na lang yung hinihintay. Kung legacy ang binuhay ka, mamamatay kang walang saysay. Nagpapantay ka palang iho. Ganap na akong pumapanday. Kaya makinig ka. Okay. Bibigyan kita ng lesson, dude. Ito yung tipo ng battle na di mo magdadaan sa mga preskong moves. Mga kamag-anak mo, magpapapreskong soon. Pag binaligtad kita sa stage na parang Benson Boom na. Kaya manahimik ka, gago, kung saan ka nababagay. O bumalik ka sa Ilocos, nagtanim ka doon ng palay. Kulturang pilit namin binubuo, hindi mo maaanay. Hindi tayo magkahanay, tol. At kahit ako pumatay sa'yo, kaya kitang silipin sa lamay mo. Ngayon technical nun. Mo, magbandagulan tayo. Gusto ko yun. Kahit ako'y pumatay sa'yo, kaya ka silipin sa sarili mong lamay. Hindi tayo magkahanay, tol. At kahit ako pumatay sa'yo, kaya kitang silipin sa lamay mo. Solid yun. Ngayon sasabayan kita sa trip mo, magbandagulan tayo, iho. At kung hindi ka makakasabay, baka isipin mong naglolokohan lang tayo dito. Ganito ka rin ako ng bago gaya nung una. Wala ka din nagbago. Sira ko kompleto yung ngipin mo, baho. Di ka makakaagat sa biro. Estilo mo na gamit. Yan ang pinakamortal ko na ayaw. Isang kupal na di nag-aambag sa kanila, tapos gusto magpaulan ng bulalakaw. Kupal! Sa lahat ng makakalaban mo, huwag yung pwede mong tawagin buwakaw. Kaya kong paduguin ng pusi kahit di pa araw ng dalaw. Dalim-daliman, tapos angas-angasan. Dadating ka lang mabaho, aasta kang lakas-lakasan. Magpuplo ng parang robot. Ang sarap bangas-bangasan, ulol butas-butas ka ngayon sa kalaban mo. Di tatagos yung batas-batasan. Panoorin yung mga laban niya. Lagi sinasabihan na adik ko. Unang tingin pa lang kasi yung agad papasok sa isip mo. Tangina mo, gago, malugod na pagtanggap sa'yo. Kung ang mananalo sa pamilya mo, ikaw, ang mananalo dito ay ako. Estilo mo na gamit, kalkulado at bilang ko na. Alam ko na ang tiyempo at metro, bisto ko at nakalkula. Tadhana na mismo nagbiro, na parang batang ginagago ka. Kakasaya
bayad mo ng sayad, binigay sa'yo agad, Wangbo na! Ha? Simpleng parusa pa lang to. Sayang, na pwede Wangbo. mong maramdaman sa akin. Kapit sa pagiging rapper mo, ikaw na bahala mag-isip ng pangit. Parehas lang tayo, gustong manalo. Mas lamang nga lang yun sa akin. Tinga pa lang sumasabit sa ngipin ko, tinatanggal ko na sa bracket. Yeah! Ayun! Di ba? Kaya naman pala ni Wangbo magganito eh. Kaya ni Wangbo magbigay ng mga ganitong klaseng linya. Tingnan nyo. Ewan ko pero para saan? Mas effective si Wangbo sa ganitong estilo. Kumpara dun sa round 1 na ginawa niya na na may mga rich na comedy na jokes. Hindi ko talaga, real talk, hindi ko talaga nagustuhan yung round 1 ni Wangbo, pero binigay ko pa rin sa kanya dahil nga sa mga technicals niya. Akala ko, ganun talaga yung style niya kasi first time ko siyang mapanood eh. So akala ko ganun talaga, may mga mixture of elements talaga siyang nakasingit sa bawat round. So yung kanina sa round 1, akala ko ganun talaga siya magsulat na comedy, entertainment plus technicals. 'Di ba? So sa tingin ko yung technicals talaga yung nagbuhat sa round 1 niya. Kung wala yung mga technicals na yun, sa tingin ko itatabla ko pa yun eh. Real talk yan, men. So ngayon, sa round 2, ganun ulit yung ina-expect ko. Kumbaga, baka comedy na naman, na may konting mga bara. 'Di ba? Ganun yung ina-expect ko. Pero, iba yung pinakita ni Wangbo dito. Pure technicals, pure punto. And for me, sobrang effective ng ginawa niya. Mas effective to sa ginawa niya sa round 1 na mixture of elements na comedy, entertainment na feeling ko naging cringe or na rich, sobrang rich nun for me, kaya ganon. Pero itong round 2, men, sa tingin ko yung round 2 ni Wangbo, enough na para ma-cover up yung 1 and 2 ni Tiago eh. Ganon ko nagustuhan yung technicals ni Wangbo dito. Ganon ko nagustuhan yung mga bars ni Wangbo, yung mga punto niya. Ganon ko nagustuhan yun. And masasabi ko na mas effective yung ganitong estilo ni Wangbo compare sa round 1 na pinakita niya. 9-7 in favor of Wangbo. So kay Tiago medyo makalat 'yon, pero hindi ko kayang bigyan ng 6 points 'yon kasi kahit paano nakapag-spit naman siya doon, naitawid naman niya na maayos at nakabawi kahit paano. Si Wangbo hindi ko pa kayang i-perfect, no? Nag-aantay pa ako kasi feeling ko may kulang pa. Feeling ko may ilalakas pa si Wangbo. Yung aggression niya nandun pa rin, 'di ba? Hindi nawala. Nag-iba lang talaga yung content ng round 2 and feeling ko doon siya mas effective. Okay? So round 1 Wangbo, round 2 Wangbo, pero magkaiba ng score 8-7 and 9-7. So that's 14 points for Tiago. Kay Wangbo naman meron siyang 17. Tama? So 17 points, 17-14 in favor of Wangbo. Round 3. Pahinga natin. Go! Game. Masyado na mastangan. Kasi yung hininga, amoy damo na nasa tube na pinagbasa-pasahan. Alam mo Check! Nawala pa oh. Walang pake sa titulo. Hangad kung magpakahalima kung hanap niyo ginto, ibabagsak ko bulalakaw, di umasa sa bilog. Dala sarili na galawan, di pag sinubok mapahin to, walang preno sasagasa, mano-mano tumaba ko yung galawan pangpakyawan. Kung gusto niyo mapaamo makikipag-ubusan ng bala, ratatat to sa mukha mo, saluhin ang bawat tama. Yung Parang pigdahay sigats ko, talaga. kaya lalaman ka ng kanan. Talagang mapapamura parang sa source ka na rumekta. Gulpete takamura, may ipo-ipo pa na extra. Sulat din nag-imprenta na akala mo ay hena. Apoy to pag lumetra, boy na para bang si Reka, kaya sunog. Tupok, putya Apoy lumetra parang si Reka. Okay yun. Ang ganda ng simile na yun. mo ay hena. Apoy to pag lumetra, boy na para bang si Reka, kaya sunog. Tupok, putya matik na brad. Grabe init ko ngayon, parang nagjakol ng tanghaling tapat. Gago. Expectation at prediction. Sa akin, wasak, gutom ako sa tagumpay, kaya kain lahat. Saluhin sunod-sunod na tira. Ito'y pakyaw kay Margarito. O sunod-sunod yung tira, parang adik na, di makontento. O sunod-sunod yung tira. Parang nag-ahabol ng tama. O sunod-sunod yung tira. Parang kinantot ng bagong laya. Gago.
Bonus round. Ulul, ito na yung Tiago na Saiyan mode. Punch after punch, suwang pwede nyo na ikahon ito balik sa'yo ng karma. Gamit ni Tanya na maggarbo, ikay hamak na makasalanan. Kaya santuhin kita'y malabo, kaya saksak sa tagiliran. Ngayon sa mga katay ka na umentra. Di nahirapan sa pagbaon parang kay misis bagong entrega. Walang teka-teka, hugot baon direkta o madugo eksena parang tinira mo may regla. Takay fortune tao ng tao eh. Tayo mo kung mahina at walang palag. E tinarantado tinapos ng kangalang mong arawan eh. Sa pampakyawan pa kaya at last. Ibanta, di lang sa'yo, pati na rin sa mga maghuhurado sa laban na to. Kapag ako natalo dito, tangina nyo, lahat kayo ipapabarang ko. Kaya nyo, ayusin nyo lang. Lutuin nyo na kung kaya nyo. Yo, kanyang sinubok akin lalim ngayon sa lalim na baon. Tila ba na paaga pagkakasilin mo sa kahon ngayon? Alam na ang sagot? Wala na maraming pantalong. Mahina nga ba tong Ilocano? Ulul, si Bongbong Marcos lang yun. Okay, so tuloy tayo. Proceed na tayo kay Wangbu. Okay, so sa tingin ko naman, pare-pares ng level yung 1, 2, 3 ni Tiago. So, yun lang. Pahinga natin. Game. Natin. Sakto lang at malumanay. Di pa mag-iingay yung crowd sa'yo kung walang presidenteng nadamay. Okay. Ano, face na ako dito. 5-0 sa akin. Ha? Gets mo ba yan? Tangina nito. Mali ata ito ng tinatahak at natiyak. Tangina mo, kumakantot ako ng regla, kumakantot ka ng bagong panganak. Magkukulang ka? Ha? Ngayon ko lang nalaman. Hulaan ko paborito mong almusal. Halaman. Wala na. Sira na. Tago kasi nakakabahan tuloy si Nase. Ano ka lang, si Unumas ka lang. Nung nalaman kong si Tiago, sino yan? Bago sa pandinig ko. At nung inamoy ko, bago ng bibig mo. What the motherfucking atong? Rapper ka pala? Talaga? Di halata. Kailangan natuto mag-flow nung bumaha. Alas ang tama ni Tiago. Sumali pa ng liga. Maligo ka muna. Amoy tito agago. Sarap mong paliguan ng mura. Pililis ka ba? Pila-pilang puta. Ulul bago ka makapag-flip-top. Baka patay na si Enigma. Gago. Sira ulo. Magkabats lang ata kayo. Tama ba ako? 1980s ka ba? Inabutan mo yung bending gawa sa kahoy? Ano daw? Inabutan mo yung bending gawa sa kahoy? Benting ko sa kahoy. Tarantado ka kasi nuknukan ka ng yabang. Kung makasali ng turna, akala mo sino siyang pangharang. Magpakita ka ng iba sa amin. Ayun ang inaasahan. At kung wala, umalis ka na. Ako na bahala sa latinirang kalaban. At round 3 game. Kanina ka pala gago. Di ko napansin, lahat 12 brains na ako. Dito dadao na tayo sa kung paano siya nagpalit ng pangalan. Alam ko na bago maging Tiago ka, ang pangalan mo Sayan. Pinalitan mo na't lahat, ang labas pa din sayang. Ako wala sa pangalan niya, nasa kung paano ka makipagpatayan. At ngayong ikaw ang nasa gitna. Saluhin ng nagawa. Nasasabihin ko ngayon, mapipilitan kang lumunok imbis dumura. Nagpalit pa ng pangalan para mabawasan ng hiya. Inuna pa palitan yung pangalan kaysa yung Bisaya niyang mukha. At kahit pa kailang palit ka pa atong, ang magiging papel mo sumalo. Binigyan ka ng 3 rounds para magpatama. Ayun ay tinamaan ba ako? At kung magawa mo ang daplisan, triple kaya kong balik sa'yo. Hindi kita mababalik sa sayan. Babalik kita sa sayan ang ina mo. Technical, diba? Mas effective sa ganito eh. Kaya atong, wag ka na magpilit, isa kang mahalip pamalit pagkulang. Di naman di sa pagmasong, hindi ka makakadikit ng usapan ni gulang. Talaga namang minamaliit ka, makasalita pinakasakit pa, upang nabatagpuan mo ang sarili mo nakabakon sa masikip kong lalamunan. Lamon,
to si Atong baon kada palo, ang daan nung iba yung gutom na ako sa tulad nung masaya ng makadayo. Di lang tutulog maghapon, ultimo hukom sang-ayon at kung paano kita walang yain at kung paano kita binaon lalo. Bugbog sara, doon na si Tiago, nilubog kumasyado, pakuha nyo na sa soko to, nangangalinga sa una yung gago. Mbart pa ng pangalan sa FB, James Ryan Bravo. Mabait din naman ng Diyos din yun, pero sa bakit pagwago na ako. Time! Ay, palamakan natin yung W. Wala rin. Okay, so klaro, Wangbu yun. Yung round 1 lang siguro yung pinakamasasabi kong pinakamahina ni Wangbu para sa akin. Pero I think rounds 2 and 3 yun na yung sabi natin beast mode na Wangbu. So hindi humina si Wangbu sa kumbaga paangat yung niya, energy niya. Lalo na yung content, lalo na yung sulat niya, paangat. Hindi siya nagstay sa mga jokes or comedy. Yung round 2, more on technicals yun, punto, ref, ang ganda nun. Tangina, yun, feeling ko yun yung pinakamalakas na round ni Wangbu eh. Pero yung round 3, mix na naman, no? First half comedy, tapos second half, yun na yung mga technicals. Pero I think, the same pa rin naman. Hindi naman nawala. Hindi naman siya naging katulad ng round 1 na medyo na-cringe yung mga jokes or yung entertainment na dala niya. So, hindi ko talaga, hindi ko talaga nagustuhan yung round 1 ni Wangbu, kaya 8 points yung binigay ko doon. Pero yun, 2 and 3, malinaw na Wangbu yun. So, 9 and 9 yun. Okay? So, that's 26. 26 points for Wangbu. Kay Tiago naman, 777, 21. Okay? So, yun. 8-7 sa round 1, 9-7 sa round 2, 9-7 sa round 2. So, 26 to 21 in favor of Wangbu, all 3 rounds. So, yun. Wangbu yan. Pati Ligwa sa Al 5 at Titulo 2026. Unang round, ang boto ng Horado 5-0 para kay Wangbu. Yo, Wangbu ng 485 Vista, Bota City. At shoutout nga pala sa Nabota Streetwear at sa Stress. Yun, Tiago, thank you. Puta papabarang ko lahat yan. Gago. Hindi ko nakakabaan, malinaw naman. For 3 rounds kay Wangbu, sana hindi ako mabarang. Ako isang binoto ko si Wangbu. Nagtara na lang ako ng mga punches na punches. Hindi ako mabarang. Round 1, naka-11 points si Tiago. Liit yung kay Wangbu round 1. Round 2, tapos round 3 ni Tiago. Parang parehas lang siya para sa akin. Pero si Wangbu yung 2 and 3 niya. Although yung 1 niya, hindi naman sa 2 kalakas. Doon sa 3, parang doon nila, mas yung technical side din naman. Kaya, yun, 3 rounds. Yo, hindi ko lang bumoto ko. Bakit hindi ka namin round 1, para sa'yo nung pinakita mas naging mas prominent yung nag-focus ni Wangbu, mas napaingin niya yung crowd, mas malakas yung impact niya. Kaya parang kay Wangbu, nagtagang pa ng mga rebat niya, kaya malinaw yung round 1 Wangbu. Yung round 2 bumigit kasi although nag-stick si Wangbu sa jokes, si Wangbu nag-technicals, kaya para sa akin parang mas angat kasi simulan nila yung jokes eh. Tapos parang seryoso din kay Wangbu, kaya mas nangibabaw yung sa kalaban niya. Tapos yung, pero kaya para sa akin tight edge para kay Wangbu yun kasi mas marami siyang tuntok. Tapos yung round 3 malinaw naman kita-kita yung Wangbu. Yo, Fortune ng haba mag-explain ni Nicola. Na-explain niya na naman na lahat siguro. Round 1. Ayun ang pinakamagandang round para sa kanito ni Tiago. Pero parang nakawan ang panty palagi ni Wangbu. So, yun na lang, panoorin na rin yung video. CJ, all 3 rounds kay Wangbu kasi okay din naman parts kay si Tiago, sorry. Yung mga nada kasi ni Tiago, nabuburagan ng rebat pa lang ni Wangbu, kaya doon pa lang siya preparado si Wangbu. Mararamdaman mo yung boto niya, kaya raps kay Okay, so that's it.
hindi na rin ako magdadagdag ng iba pang explanation sa naging battle kasi feeling ko enough na yung nasabi ko during the battle and the review. So, ayun. Big shoutout sa dalawang to, especially Wang Bu. Pero tol, sana wag mo masamayin yung sinabi ko. Pero, ayun, round 1, medyo off talaga sa akin yung ginawa mo. So, shoutout kay Wang Bu kung makapanood man niya to. So, ayun. Pero rounds 2 and 3 nabawi, especially round 2. Pero, para sa akin, mas effective talaga si Wang Bu sa technical lang, 'di ba? Yung round 1 off sa akin 'yon, pero binigay ko pa rin sa kanya kasi nga may halong mga technicals, and sa tingin ko 'yun yung pinaka nag-angat. Sa round 2, purong technical, doon ko nakita yung potential talaga ni Wang Bu na tangina kaya niya. Sa round 3 naman, half, no? May mga jokes pa rin, pero yung mga jokes niya dito sa round 3 kumokonekta na. Hindi na siya cringe pakinggan. Tapos technical ulit. Okay? So, ganun. So, shoutout kay Wang Bu. Bahala ka na kung iti-take mo as personal yon, pero para sa akin, it was just my own opinion. Okay? So, yun. Kita-kits tayo sa next na review. Tuloy na natin. Art Subarashi versus Jay Reggie. Tignan natin kung anong klase yung battle yun. Kita-kits tayo doon mga kumag. Peace out.